Bible in the Gospel of Mark chapter 4. At habang inyong binubuksan sa Mark chapter 4, 35 to 41, just to let you know, mga kapatid, na we covet your prayers this coming Tuesday night because we will be flying out to Sydney, Australia this coming Tuesday night to attend the fivefold ministry conference that will be held in that city. So, isama nyo kami sa inyong mga dalangin. And like what Brother Jordan had experienced in his flying into the Philippines, when was that? Just this Friday. Okay, so you experienced thunders and lightnings and earthquake up there. Okay, yeah, earthquake. Yeah, there seems like an earthquake up there, no? The turbulence. Okay, and but we have so many prayer warriors in the church to pray for our safe flight this coming Tuesday going to Sydney. And the rest of the week na nandun po kami, we'll be staying there for a week. And we'll be flying back on the 26th of this month. So, huwag kayong mag-alala mga kapatid, nandito tayo natatanggap sa inyong mga regalo. Baka sasabihin niyo si Pastor, aalis mukhang saved by the bell. Hindi kayo saved by the bell, pinaghahanda lang kayo. Pero pinaka-best na handa ninyo at regalo, syempre yung prayer mga kapatid. Okay? So ang lahat ay magsabing Amen. So Mark chapter 4, 35 to 41. And the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in a ship, and there were also with him other little ships. And in verse 4 or 37, chapter 4, and there arose a great storm of wind. Are you familiar with that? Storm. Great storm of wind. And the waves beat into the ship, so that it was now full. Then in verse number 38, I would like to get your attention, bring your attention, in this verse 38, Bible said, and he, referring to Jesus, he was in the hinder part of the ship, asleep. Have you noticed that? There was a great storm. The disciples were in fear, full of fear. They were all afraid what will happen next. And while they were in that situation, Jesus was with them. Forget that not. Na ang Panginoon ay kasama nila. Jesus was with the disciples, but while the disciples were all in fear because of the great storm, Jesus was sleeping tight. About that, Brother Jordan. He was soundly sleeping. Sound sleep? What is sound sleep, Pastor? When you're snoring, there's a sound while sleeping. I don't know. The Bible is silent. We don't need to add more on what the Scripture told us this morning. That suffice us to say that Jesus was what? Sleeping on, he was not just sleeping, but he was sleeping on a, where in the world? Yeah, where in the world? That Jesus brought with him a pillow. I remember that there was a time that Jesus said to his disciples, when you follow after me, when you follow me, he said that you better leave everything behind. Diba sabi ng Panginoon? Leave everything. Don't bring anything with you when you follow me. Because I will be your... Actually, the Lord was telling them that He is their provider. So huwag kayo magdadala ng kahit ano. Dahil akong bahala sa inyo. Sabi mo nga sa katabi mo, relax ka lang. Bahala ang Diyos sa iyo. Wow! So dito,
I don't know mga kabatid, but there is no scripture before this verse that we read that Jesus brought anything with him when he entered into that ship before they crossed that Sea of Galilee going to the other side. Walang na-mention. There's no mention of that in the scripture. But Bible said while Jesus was sleeping on the hinder part of the ship, he was sleeping on a pillow. Ooh. So that is really a sound sleep. Sleeping on a pillow. And then he said, the Bible said in verse 38, and they awake him, and they said unto him, Master, carest thou not that we perish? You know what? In the New Living Translation, this was the disciples said in that verse. According to this translation, the disciples woke Jesus up shouting. Sabi ng Biblia, nung ginigising nilang Panginoon, hindi lang nila ginigising na kinakalabit. No, they were shouting while they were, in fear, because they were about to die. And because of that fear, they shouted and they said, Teacher, don't you care that we're going to drown? Wala ka bang pakialam na malulunod na tayo? Then in verse 39, Jesus arose and rebuked the wind. Wow. And said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And then in verse 40, he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Hallelujah. May the Lord continue to add more blessings upon the reading of his word this morning. Shall we say amen? I would like to bring to you the word of the Lord that I simply entitled with this thought, The Beauty of a Storm. How about that? The beauty of a storm. Tumingin kayo sa labas. Is there any beauty out there? Speaking of storm. But hear me, while we are about to receive the word of the Lord, it's my prayer that God will open our hearts and mind for us to see the beauty that lies behind a storm. God bless you all. You may be seated. Ang lahat ay magsabing amen. Hallelujah. Ang kagandahan, kung itatagalog natin, ang kagandahan na makikita natin sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Hindi lang bagyo, kundi bagyo ng buhay. You know what? May tanong ako sa inyo. Anong bansa sa mundo, which country do you think in the world is most prone to typhoons? Is that a hard question to answer? What or which country in the world today do you think that is most prone to typhoons? I think it's the state of California. Brother Jordan, is it the state of California? Have you have this kind of experience too in California? You have earthquakes. We like storms, not earthquakes. So, wala na sigurong higit pa. Pag sinabing most prone country, speaking of storms and typhoons, mga kabatid, alam na natin yan, the Philippines. Sabihin natin lahat, the Philippines. The Philippines is the country most prone to typhoons in the world. Kaya nga, we are well known, man. We are well known guys all over the world. Hello. Kilala tayo sa buong mundo na suki ng mga bagyo. Kaya nga yung iba nagma-migrate sa ibang bansa dahil hindi na nila kayang matake. Hindi na nila kayang tiisin ang napakaraming bagyo na dumaraan at dumarating sa ating bansa.
Literal yan, ha? So located in the Western Pacific, sabi nga dito, Western Pacific Typhoon Belt. You know what? Philippines is not just an earthquake belt in the Pacific. We are in the ring of fire. That's what the volcanologists or those guys who are studying about earthquakes. Ang Pilipinas ay nandun sa sentro ng mga paglindol. Kaya ngayon, tignan ninyo, grabe ang lindol kung saan-saan. Namamasyal muna. Narinig niyo ako? Namamasyal muna. Recently, it's coming closer. It's coming closer. It's coming closer to the Philippines. The recent earthquake that shook this world was in Indonesia. That was a recent earthquake. Mas nauna yung Colombia, mas nauna yung Venezuela, nakambal na lindol. So pag titignan mo, di ba? Nasa paligid. Ngayon, lumalapit ang Indonesia, nandyan lang sa dulo lang ng Davao. Kaya yung mga taga-Davao nagbabantay dahil mas malapit na sa kanila. Nandiyan lang kaya sa baba ng dulo ng southern part ng Pilipinas ang Indonesia. Na hindi ko sinasabi at nagpipredict ngayon, ang susunod ay, Jesus' name. Naranasan na natin yan, mga kapatid. 1990, 7.8. 7.7. Marami sa inyo rito hindi pa tao noon. Yung kambal, hindi pa tao yan noon Bunga ng lindol yan Sa matinding paglindol, nagkakambal si Ma'am Gemma. Grabe. What a miracle, Father. So the strongest typhoon, you know what, according to the news, ang ating bansa, Philippines, it faces an average of 20 to 25 tropical storm each year. Buwan pa lang ngayon ng Agosto, ilang bagyo pa lang, brother Joaquin ang dumaan. Kaya nyo bang bilangin kung ilan na yung dumaan mula Enero hanggang Agosto? May 20 na ba? Wala pa. At base sa pag-aaral, hindi na lang ito pag-aaral, kundi madalas na nangyayari dahil tayo'y daanan ng bagyo, rota tayo ng mga pag-ulan at mga habagat at pagbagyo, merong 20 hanggat 25 tropical storms each year. Na ang sabi nga sa pag-aaral, with roughly 8 to 10 making direct landfalls that bring severe wind and flood damages. At alam natin na sa kasaysayan ng pagbagyo sa Pilipinas, the strongest typhoon to hit the Philippines in recorded history by wind ay merong speed and intensity na matindi na ito'y naglandfall, mga kapatid, sa Visayas. Naalala nyo, si Typhoon Haiyan, na ito ay locally named na Yolanda. Si Yoli, nung ito'y tumama sa Pilipinas, mga kapatid, naglandfall. It struck the country on November 8, 2013. Packing maximum sustained wind, sabi nga sa balita, up to 315 kilometer per hour. 195 miles per hour, and devastating the Visayas region, particularly Tacloban City. So itong si Super Typhoon Yolanda, mga kapatid, base sa nangyari noon nung Sinoma Total, ang naging casualty ng bagyong ito, na sa kasaysayan nga ng bagyo na dumaraan sa Pilipinas, sabi nga nila sa mga pag-aaral, maging pag-asa, ay vinalidate nila ito. Wala nang mas matinding bagyo na dumaan at dumating sa lakas ni Yoli. Nandiyan ba si Yoli? Si Yolanda. Grabe, nung dumaan ang bagyong ito at dinala niyang napakalakas sa pagbuhos ng ulan, officially base sa pag-aaral at naging bunga, officially killed 6
to 6,352 people. What a devastating, amen, situation. It was a category 5, sabi nga doon, equivalent storm. It was one of the strongest tropical cyclones ever recorded. Maybe not just in the Philippines, but all over. Wala nang sumunod, sana wala na nga eh. Sabihin natin lahat, Jesus' name. Dahil alam nyo, naranasan kong nakadalaw doon sa Tacloban right after nang nangyari yan dahil na-invite tayo doon sa isang gawain. That was maybe 3 months after or 5 months after. O i-maximize mo na 6 months after yata, dahil hindi ko na ma-recall eh. Pero pagpunta namin doon, nandun pa yung bakat. Nandun pa yung imahe ng pagkawasak na dala ni Bagyong Yolanda. Maawa ka talaga yung mga kababayan natin. Bilyon-bilyon ang inilabas sa pondo, mga kapatid. Hindi po ako nangangampanya. Hindi po tayo nakapatulad doon sa mga nababasa sa Facebook. Pero ito, first hand talaga na nakita ko. Bilyon yung mga lumalabas, pinag-uusapan. Ang dami na talagang dumagsa na tulong, hindi lang sa gobyerno, galing pa sa ibang bansa. Pero maawa ka, nung umikot kami doon sa city mismo ng Tacloban, kasama ko yung aking kaklase na nagpapastor doon, pinuntahan namin yung mga sinasabi nilang itinayo ng mga bahay na tinirahan at titirahan ng mga nangawala ng mga bahay. Sabi ko, kaya pala ayaw nilang tumira dahil kahit kalapate, hindi titira doon. Ganun kasaklap. Ganun katindi. Try to imagine that. Na kahit kalapati ka, ako nga eh. Mga kalapati kayo, pag hindi mo binigyan ng ano yan, hindi naman nangangailangan ng mansion ng kalapati, pero ang kalapati, yan ay isang nilalang para ma-accommodate mo siya, kailangan at least yung bahay niya ay well-ventilated. Yung mga bahay na nandun, mga kapatid, isang bintana, mahawa ka talaga eh. Halos walang palikuran. Nagtayo sila ng palikuran, ng CR, kumun pa. Paano titira doon yung may mga pamilya? So again, mga kapatid, that's the aftermath ng Yolanda. Ang lahat ay magsabing amen. Think about the houses that were destroyed by that strong typhoon, mga kapatid. And the lives that were lost. Kaya nga tinawag itong super typhoon eh. Na officially, kako nga, ikinamatay ng mahigit 6,000 at napakarami mga kababayan natin na hanggang ngayon, ramdam pa rin nila. Maraming taon nang nagdaan yan, Pero marami sa kanila, ramdam pa rin nila yung epekto. Dahil mistulang, alam nyo na. Alam nyo na, wala nang bagong kwento kaya sa atin. Wala nang bagong kwento sa mga nagsasabi na ang gaganda ng mga pangako nila pag nangangampanya sila. Pero hindi po tayo para doon. Ang lahat ay magsabing amen. Kako hindi para tayo doon. Ang lahat ay magsabing amen. Tayo po'y nakakaunawa na may kaparaanan ng Diyos lagi na sa lahat ng ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, speaking of storm, current update ito from the Baguio City Public Information Office. Just recently, si Bagyong Maymay. Si Maymay. At ano pa, yung habagat na walang katapusan hanggang ngayon. Alam niyo ang naging epekto dito lang sa syudad natin, Ilan ang namatay? Base sa pag-uulat ng Baguio City Public Information Office, sa nangyaring bagyo na dumaan at habagat na walang katapusan ngayon, 10 dead, 3 injured, and scores of others displaced. Sabi ng balita, the combined impact of the tropical storm Maymay and the southwest monsoon have left 10 dead, 3 injured, and scores of others displaced. Yan ang balita sa atin yan, sa syudad natin yan. At dahil sa nangyaring bagyo, siguro naman updated kayo. Ilang landslide ang nangyari
Dito lang sa syudad. Base sa pag-aaral ng Baguio Information, sabi nga nila, Baguio Information Office, a total of 44 landslide ang nangyari sa syudad natin. Dito lang sa syudad. Hindi mo pa isama yung mga karatig, mga bayan dito sa Baguio. Dito lang within the city, 44 landslide. There were soil erosions or rock slide incidents that occurred, including the deadly one at the riverside, Gisadsurong. Yan lang kaya yun. Yung ibinabalita ito, sinusubaybayan namin sa balita, kako, kapitbahay nila, Sister Ano ito Doon sa Badihoy. Nung wala pang kabahayan dyan, makita mo talaga yung imahe. Di ba? Tumira kayo doon, Brother Lipain. Yun yung area, doon sa baba nyo yata yan Yung Gisadsurong na yan. So anong nangyari? Ikinamatay ng ilan? 10. Ikinasugat ng 3. At yun ang pinakamasaklap na nangyari recently. Ang lahat ay magsabing amen. So ayon sa Baguio Information Office, overall, a total of 216 families composed of 996 individuals in 45 of the city's 128 barangays were affected. And now, my question is there any beauty at all in a storm? Pastor, will you please change the title of your message this morning? After hearing you about this news, the former, the past news and the current one that we just experienced, is there any beauty at all in a storm? Maaring nag-iisip kayo, paano kaya? Nakatulog kayo si pastor? Mukhang binagyo yata. Hindi niya napansin na wala ka namang makitang kagandahan kaya sa gitna ng unos o sa anumang bagyong dumarating. Yes, when we talk about storms and typhoons, mga kapatid, we think about the results. We think about the damages, the loss, na ito ay iniiwan ng bagyo after. Ito yung sinasabi nilang the aftermath ng bagyo. Beauty in a storm, actually, for your information, seems like unacceptable to many. Dahil, pastor, pag sinabing bagyo, tumingin ka sa paligid, ang daming walang bahay. Pastor, pag sinabing bagyo, nakinig ka ba sa balita, ang daming namatay. May mga gumuho dyan, may mga natabunan, may mga nawala ng kabuhayan. But alam nyo, when we talk about beauty in a storm, it is like an oxymoron, sabi nga ng mga nag-aaral, sa kolehiyo. Nang ibig sabihin ng oxymoron, mga kapatid, ay it is a combination of two words with opposing or contradictory meanings. Dahil pag sinabing mong beauty, beauty talaga yan. Hindi yan beast. Di ba merong mga the beauty and the beast. But when we talk about beauty, that's not a beast. There's no, actually, sorry to say this, that there's no beauty at all in the face of a beast. Meron ka bang nakikitang kagandahan sa mukha ng isang halimaw? Wala. So pag sinabing beauty, maganda yan. Sabi mo maganda yan. And how about the word storm? The word storm has no face actually, but just look at the aftermath of every storm. Is there any beauty after a storm left? What was the aftermath? What were the aftermath of a storm? May kagandahan ba? Yan na nga Kamatayan, pagkawala, nawala ng trabaho, nawala ng mga alaga, nasira ang bahay, kung hindi nasira, tumulo, na-expose yung mga dapat na i-fixed. Kaya nga, sinasabi natin sa mga anak, huwag kayong mag-alala anak,
Hihinto rin ang tulo na yan sa bubungan pag huminto na ang ulan. Ang lahat ay magsabing amen. Di ba, may mga reklamo tayo, hindi maubos. Pag umuulan, ang daming tulo, ang dami na expose sa mga dapat na ayusin. Anong gagawin mo? Wasakin yung bahay? No, magpasalamat ka. Dahil tulo lang yan. Mga patak lang yan. Dahil bukas makalawa, sisikat ang umaga, sisikat ang bagong bukas, at ang bagyo'y lilipas. At halos hindi mo na makita ang naging bakat, mga kapatid, at naging storya ng unos na dumaan. So speaking of this what we call beauty in a storm, mistulang oxymoron, kako nga sa inyo na pinagsama ang dalawang magkasalungat na salita. Magkasalungat na salita, yan ang oxymoron sa Tagalog. Salita na pinagsama pero magkasalungat ang kahulugan. Paano yan, Pastor? Ito pag sinabi kong gwapo ka, magsalamin ka kung oxymoron yan o hindi. Pag sinabi kong, wow, pumapayat ka, again, magsalamin ka kung oxymoron o hindi. Dahil pwedeng oxymoron yan dahil pinagsama yung magkasalungat na salita na merong mas malalim na kahulugan. Ang lahat ay magsabing amen. Katulad na lang ng palagi kong sinasabi sa inyo bilang halimbawa, yung salitang nakakabinging katahimikan. Pag sinabing nakakabinging katahimikan or differing silence, that is an oxymoron. Pag nakakabingi talaga. Ibig sabihin, naghihiyawan, sumisigaw. Pero yung katahimikan, halos wala kang marinig. How in the world na ito'y pwedeng pagsamahin? Nang ibig sabihin niyan, yung nakakabinging katahimikan ay halos hindi lang katahimikan, kundi mas malalim pa sa ordinaryong katahimikan. Mga asawang lalaki, marami tayong karanasang ganyan. Nandiyan ba kayo? Kaya nga, mas masaya kaya tayo pag yung ating better half, hindi bitter half yung better half mo ay nagsasalita. Alam mong nandiyan siya. Hello? O kayo mga speaker of the house, alam niyo yan, gifted kayo. Gifted kayo. Hindi na kailangang turuan kayo magsalita. Yan ang isa sa mga kaloob niyo eh. Pero once na ang asawang babae hindi na nagsasalita, pagpasok mo sa loob ng bahay, wala kang naririnig. Yan yung nakakabinging katahimikan. Hanggang pagtulog nyo, nandiyan naman siya sa tabi mo. Pero walang salita. Naririnig mo ang bawat patak ng ulan. Explain that to Jordan, Jasmine. So now, ito yung sinasabi kong nakakabinging katahimikan. Tahimik pero parang bingi ang ingay. Yan ang ibig sabihin yan eh. And then ano pa? Ito yung sinasabi nga nilang mapait na matamis. Ano yan? Bittersweet. Mapait at tamis na magkasama. Kaya kung ang naging pangarap mo ay lumagay sa tahimik, mag-asawa ng mapayapa, ang akala mo ay ito yung heaven, magtanong ka sa may mga karanasan ng matamis na mapait o mapait na tamis. Okay, so when we talk about the beauty of a storm, sabihin natin lahat the beauty of a storm. The question again is this, is there really any beauty in a storm? O at least, tignan nyo naman, pumayapa. May sinasabi si Habagat. Pero habang may sinasabi si Habagat, ang pag-asa ay napaka-positibo, may darating uli na bagyo. Ganyan ka-positive ang ating pag-asa, no? So now, is there really any beauty in a storm? My simple answer is this, yes. Sabihin natin lahat, yes.
there is a beauty in a storm. Are you ready for this? But the beauty of a storm is not found in the destruction itself. Katulad dun sa mga nasabi ko sa inyo, wala doon sa pagkawasak, wala doon sa pagkasira. Ang kagandahan ng isang unos na pinag-uusapan at pag-uusapan natin ngayong umaga, yes, may kawalan, yes, may dumating na sakuna, yes, may dumating na trahedya dahil dulot ng unos. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabi na ang kagandahan ng isang unos ay nasa pagkawala, nasa sakit, nasa mga nasirang tahanan, nasa mga punong nabuwala o mga pusong nagluluksa dahil sila'y nawala ng mga mahal sa buhay. Yes, ito'y mga realidad. These are all realities. When we talk about storm, hindi natin dapat, mga kapatid, i-magnify ang lahat ng ito. Pero hindi rin tayo dapat magkunwaring maganda ang pagkawasak. Dahil walang kagandahan ang anumang pagkawasak. Walang anumang kagandahan ang anumang sakuna na maaring dumarating. But let me help somebody here today, mga kapatid. Speaking of the beauty of a storm, hear me. This in a biblical perspective. Yes, again, let me emphasize that. Based on the Word of God. Do you still stand on the Word of God? Bible's up. Come on. Yes, ang sabi nga natin kanina, this is my Bible. I am what it says I am. And I am now about to receive the incorruptible, the what? Indestructible, the what? The ever-living seed of the Word of God. Oh yes, makinig ka kapatid. When we talk about the beauty behind a storm, it's not about the loss. It's not about the tragedy that I'm trying to emphasize and magnify here. But based on the biblical perspective, amen, beauty can be found in the middle of the storm. What God produces in us, amen, and through us while we are passing through a storm. That is where the beauty is. When we talk about the beauty of a storm, amen, na pag dumaan ka rito, pag ikaw ay nasa gitna ng unos, ang kagandahan dito na gusto kong makita natin at maunawaan ay habang ikaw ay nasa gitna ng unos, may ginagawa ang Diyos, hallelujah, sa pagkatao mo. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos sa pamilya mo. Amen. At hindi lang ginagawa ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng mga unos at bagyo na dumarating, ay may papahayag ang kaluwalhatian, ang kabutihan, ang katapatan, come on now, hallelujah, ng ating nag-iisang Diyos. Ang pangalan niya ay si Jesus. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Amen, come on, better than that. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, kaya bago ka humusga o bago ka mag-conclude na ang mensaheng ito'y bistulang hindi napapanahon at bistulang wala sa bukabularyo mo, amen, hold your breath for a while dahil maunawaan mo kung ano ang kapahayagan na maipapakita sa ating lahat ngayong umaga mula sa mensaheng ito na nagmumula sa salita ng Panginoon. You know what? Kapag everything is going well, madaling sabihin na maganda ang buhay. Sabihin natin lahat maganda ang buhay. Ito ang buhay. Hallelujah. Pag maganda ang sikat ng araw, maganda ang takbo ng buhay, magandang takbo ng trabaho, magandang kita sa negosyo, maganda ang mga nararating na mga anak, naabot nila ang kanilang mga pangarap at naririnig natin sila'y lumalabas na ng bansa at nagkakamal ng kayamanan at mga ari-arian. Yes, so easy. So easy to say life is beautiful. And what a happy life when we enjoy what? Peaceful days, answered prayers, good relationships, financial blessings.
when promoted with a much higher salary, and when your dream comes true, yes, we say, life is beautiful. Hallelujah! Hindi mahirap magtaas ng kamay. Hindi mabigat ang palakpak. Ang mga paa ay mistulang may spring. Amen. Pag ganito ang sitwasyon at nangyayari sa kapaligiran. Yes, kapag maliwanag ang langit at tahimik ang dagat, maganda ang kita at takbo ng trabaho at negosyo, madaling magpasalamat sa Diyos. Is there anybody in the house, hallelujah, na pag maganda ang takbo ng buhay, magandang takbo ng trabaho, magandang takbo ng negosyo, maganda ang direksyon ng pamilya, mahirap bang magpasalamat sa Diyos? Mukhang meron. Kako, malungkot ako pero meron. Ha? Okay, may panahon na maging shy tayo. Sabihin natin shy tayo. Ano yung shy? Shy kami. Dito sa Cordillera kaya, kilalang kilala tayo. Hindi tayo showy. Tingnan mo yung katabi mo, Cordilleran ba yan? Kung hindi, kung bilang ang ngiti niya, alam na this. Hindi showy yan. Kung hindi mo siya nariringgan ng maraming mga pagpapatotoo sa ginawa ng Diyos sa buhay niya, sa pamilya niya, alam na this. Pero ang taong yan, nakaranas ng pagpapala. Ang taong yan, nakaranas ng tagumpay. Ang taong yan ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Pero panahon na, sabihin natin lahat, panahon na. Panahon na na baguhin natin ang ating mga dapat na baguhin. Kung ito man ay kultura, kung ito man ay tradisyon, baguhin mo na. Kung hindi naluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ito, dahil dapat lang, pag ikaw ay pinagpala, dapat lang malakas yung palakpak mo. Kung ikaw ay matagumpay, dapat lang may spring ang mga paa mo. Kung ikaw ay nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, dapat lang. Come on. Sabihin natin, dapat lang. Pastor, ayaw ko namang sabihin nilang mayabang ako eh. Mas mayabang ka. Sorry. Pag hindi mo binabalik sa Diyos yung dapat mong ibalik, napapuri at pagsamba. Dahil pag pinapalakpak mo ang kamay mo, at alam mo ang object ng palakpak na yan ay ang Diyos, hindi mo dapat ikahiya. Mahiya ka kung tao ang pinapalakpakan mo. Mahiya ka kung ang ipinagmamalaki mo ay tao. Pero pag ang ipinagmamalaki mo ay ang Diyos, na siyang gumawa, na siyang kumilos, na siyang nagbigay, na siyang nagpagaling, na siyang nagpala. Come on now, hallelujah. Na siyang mayakda ng lahat ng yan. To God be the glory for all the things that He has done. Dahil alam nyo, yung iba mga kapatid, kabaliktaran eh. Bakit ko sinabing kabaliktaran? Pinagpala na nga. May tagumpay na. Ang ganda ng takbo ng buhay. Magandang takbo ng trabaho. Magandang takbo ng negosyo. Ang takbo ng pamilya. Nakikita nilang magandang nagiging direksyon. Pero may mga ilan lang naman ito eh. Wala kang marinig. Ilan lang naman ito. Ano ito? Wala silang paramdam. Ano ba? Hindi mo mahagilap. Okay lang kung sa Facebook lang. Pero kung hanggang loob ng simbahan, hindi mo siya mahagilap, delikado na yan. Ano pa? Hindi mo makita sa simbahan. Halos hindi mo maramdaman sa kanyang tithes and offering. Nandiyan ba kayo? Bakit tayo napunta doon, Pastor? Oh yes. Ang lakas ng palakpak mo. Ang lakas ng sigaw mo na pinagpala ka ng Diyos. Pero pagdating at dumaan yung offering basket, agin-iismo ka. Pag dumaan yung offering basket, mistulang wala kang nakita.
O pag dumaan na at dumating na yung pagbibigay, inihanda mo na, sinasalat mo na sa bulsa mo yung pinakamahalagang barya. Dahil ang turing mo sa ganito mga pagkakataon ay okay na si Lord sa barya. Hindi naman tinitignan ng Diyos yung halaga eh. Ang tinitignan naman niya yung at least galing sa puso. Pastor, galing ito sa puso 20 pesos. Huwag niyo namang ituring ang Diyos na pangkorneto lang. Ang mistulang unawa mo. Kung pinagpalak ang totoo, makinig kayo, dapat ang pagbibigay mo sumasang-ayon sa pagpapalang tinanggap mo. Ulitin ko, liwanagin ko. Ang pagbibigay natin ay dapat nagre-reflect sa halaga at pagpapala na ipinagkatiwala ng Diyos sa palad mo. Sa trabaho man ito, sa negosyo man ito, sa kabuhayan man ito. Kung pinagpala ka, dapat nagre-reflect sa pagbibigay. Huwag nating gawing panakip butas na ang Diyos ay hindi naman niya tinitignan yung halaga. Basta ito'y nagmumula sa puso. Kapatid, yan po'y hindi makatotohanan. Hindi yan biblical. Anong bersikulo meron ka sa Biblia? Wala po. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang sukat na ginamit upang pagpalain ka ay yun din ang sukat na gagamitin mo pag nagbalik ka. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Na actually, mabuti ang Diyos eh. Pag pinagpala tayo ng isang drum, hindi naman isang drum ang ibabalik natin actually. Dahil iniisip ng Panginoon na wala nang maiwan sa'yo. Pero ang Diyos okay siya eh. Pero mo pinagpala ka ng 100%, ang hihingi lang ng Diyos na ito'y sa Kanya, 10%. Tapos, sasabihin mong, pas muna ako ngayon. May matrikula kasi. Pas muna ako ngayon. May bibilihin kasi kami. Pas muna kami ngayon. Meron kasing pangarap yung anak ko na marating eh. Pas muna kami dyan ngayon, Pastor. Saka na lang nakakaunawa si Lord. Yes, hanggang ngayon, inuunawa tayo ni Lord. At sana, maunawaan din natin siya na ang pagpapala natin ay nakasalalay sa katapatan natin sa pagbibigay sa pangalan niya. Oh yes! Kaya sabi ko, yung iba pinagpalang lubos eh, obvious eh. Yung iba may tagumpay, obvious. Yung iba may narating na eh, obvious eh. Pero hindi nagre-reflect. Sa palakpak, naririnig. Sa sigaw, naririnig. Pag nagpatutuo pa nga, ayaw ng bitawan yung microphone eh. Pero dapat nagre-reflect din ito sa pagbibigay mo ng yung ikapo at kaloob. Bigla tayong dinaanan ng unos. May unos. But there's a beauty behind a storm. Are you ready? Palakpak sa Panginoon. Dahil ito naman ang maganda. Kung nagre-reflect ito sa palakpak mo, kung nagre-reflect ito sa buhay mo at paglilingkod mo sa Panginoon, dapat sa pagbibigay din dahil ang Diyos naman ay tapat. Dahil tandaan mo ito, nobody, mga kapatid, can outgive the Lord. Hallelujah. The more you give, the more you will be blessed. Kaya nakakatakot kaya? Kayong iba ang unos nila, grabe. Hindi matapos-tapos hanggang ngayon. Dahil may mga bagay, mga kapatid, na dapat ay balikan natin. Na ito yung kagandahan na nasa, amen, gitna ng unos. Ang lahat ay magsabing amen. So yung iba, kako nga, hindi magparamdam. Pero pag may dilobyo na sa buhay, pag may dilobyo na sa pamilya, karamdaman, aksidente o kawalan, biglang nagpaparamdam. Biglang nagpapakita. Saan sila nagpaparamdam at nagpapakita? Sa mga prayer request.
Binabantayan ko kanina eh. Though hindi yung mga binanggit na pangalan kanina. Sister Juliet nag-pray oh. Nagsimula siya mag-pray ng 10 to 10. O 10:40, ano 9:40, 9:50. Natapos yung prayer niya. After mahigit 5 minuto. Ganun ka-intentional tayo rito pag nagpe-pray ng mga prayer request. Actually, pwedeng daanan na lang yun eh. At sasabihin ni Sister Juliet, hindi nga lang siya tumingin sa akin eh. Sa susunod, tumingin ka sa akin. Dahil ito, tumatawa kayo, pero totoo ito. Dinidetalye natin lahat, di ba? Lord, nasa ospital siya, yung doktor, Panginoon, ang pangalan niya, ay si ganito, si doktor, katakutan. Panginoon, at siya po ay i-injectionan. Bibigyan siya ng gamot, na ang gamot ay 500 milligrams. At may bulak na ilalagay na sa ilong, Panginoon. Di ba, minsan, detalyado talaga tayo mag-pray. And then ang dulo, in Jesus' name. Kung tumingin sa akin, Sister Juliet kanina, iko-coach ko siya eh. Sabi ko, Sister Juliet, sabihin mo, Lord, itong hawak kong papel, alam mo naman ang lahat ng mga pangalang nandito. O tumatawa kayo, pero totoo yan. Totoo hindi. Bakit? Si Sister Juliet lang bang nakakaalam? Tayo lang bang nakakaalam doon sa mga nandun sa lista? Hindi. Bago pa yan isinulat dyan sa prayer request, alam na ni Lord kung sino yung mga taong yan at kung anong kalagayan nila. Pero ginagawa natin ito dahil mahal natin itong mga kapatid na ito. Na hindi sila yung subject ngayon ng mensahe, pero ang sinasabi ko ngayon na ito, may mga tao dyan na naturingang nagsasabing anak ng Diyos o Kristiyano. Pag pinagpala, walang paramdam. Pag may tagumpay, walang paramdam. Pag nagkaroon ng kasaganaan, hindi mo mahagilap. Pero pag dumating na ang dilobyo, karamdaman sa kuna, kawalan, pagsubok. Pwede bang ilagay niyo yung prayer request ko? Ganito yung sitwasyon. Hello? Bakit bigla kayong, yan sinasabi ko kanina, nakakabinging katahimikan. Dapat yung sigaw mo, nakikita rin. Doon, sa pagsunod mo, amen, sa mga pangako ng Panginoon. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Now, moving ahead, sa buhay na ito, storms come in different forms. Sa buhay na ito, ang unos dumarating sa iba't ibang anyo. Minsan, ito ay financial crisis. Ang unos o storm sa buhay ay minsan ito ay family problem. Ito naman ay minsan, mga kapatid, ay karamdaman. Ito naman ay minsan, ang imahe ng unos o bagyo na dumarating sa buhay ay bistulang isang aksidente o kamatayan. And these are the moments when we ask, Lord, bakit nangyayari ito sa amin? Bakit ito nangyayari sa akin? Then we pray, mga kapatid, na itong storm na ito ay huminto na. At Panginoon, tama na, sobra na. At minsan iniisip natin, Lord, tuldukan mo na itong bagyo na ito. Tapusin mo na ito, Panginoon. But sometimes the storm continues. At hindi lang yun, sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo. Dahil, alam nyo, nakita nyo naman, may mga unos kaya, may mga bagyong dumadaan sa atin, sa bansa natin. Hindi pa umaalis si Luis. Nagbibihis na si Maymay. Di ba? Nagsalubong sila eh. Doon sa West Philippine Sea. Nagsalubong si Luis at si Maymay. At sabi ni Luis kay Maymay, ikaw naman. May naiwan ako doon na hindi ko natapos. Bahala ka na. Ikaw nang magwasak. Ikaw nang manira.
ikaw nang magbuhos ng galit mo sa pamamagitan ng walang humpay na pag-ulan. Kaya nga dito sa Baguio, sa pag-aaral, coming from the Baguio Information Office, yung ulan daw na bumuhos dito nung unang araw na yan, nang dumating si Maymay, ay katumbas ng isang buwan na pag-ulan. Grabe yung ulan. Yun yung volume ng ulan na bumuhos sa siyudad ng Baguio, na dati-rati, isang buwan na yun na pag-ulan. Pero nung dumating si Maymay, dahil nagkamayan sila ni Luis, sabi niya, bahala ka na, kumare. Maymay may Maymay ba? O Maymay, kumpare ba yon? Pwede rin. Ha? Baka tomboy ito. Ha? So, dumating siya. Ang dala-dala niya, ulan. Ibinuhos niya sa isang araw, katumbas ng isang buwan na pag-ulan. Kaya malungkot tayo. Kababayan natin, 10 ang namatay sa Gisad-Zurong. Dahil hindi nila akalain na yung bahay at lugar nilang kinaroroonan, dinaanan na ng maraming bagyo. Hindi lang kaya minsan na dinaanan yun ng bagyo. Hindi lang yun minsan na dinaanan ng unos. Pero kakaiba itong si Maymay. Dahil yung mga naunang bagyo, ang pag-ulan nila ay hindi ganun. Karami ang ulan. Pero ito isang araw lang. Ibinuhos ni Maymay. So ang ibig sabihin, mga kapatid, may mga pagkakataon na halos magkakasunod-sunod ang unos. Naalala nyo ba si Undoy? Katatapos lang ni Undoy, sumunod si Pepeng. Sino nakaalala kay Undoy? Ang Metro Manila lumubog. Ang daming sasakyan na nasa kasa lumutang. Kaya nagmurang sasakyan after ni Undoy. Basahin yung balita. Dahil yung mga hindi pa nabili, hindi pa nabenta na sasakyan na nasa mga showrooms ng mga nagtitinda ng sasakyan sa kamay nilaan, pati yung mga nasa kalye, hindi nila inasahan ang pagbuhos ng ulan ay ganun din karami sa isang araw lang. Lumutang. At dito, di ba, maalala nyo, nagbigay tayo ng mga relief. Nag-relief tayo. Brother Castro, naalala mo, hiniram ko yung truck mo. Kasama ko si Kahulyo. Nandiyan ba si Kahulyo? Nabagyo na. Ha? Kasama ko si Kahulyo. Kasama ko wala pa sa abroad doon si June Ventura. Nandito pa si Harold Castro. Nandito pa, nandito, wag niyo akong turuan, kasama ko siya. Nabagyo kayo. I'm talking about Bagyong Pepeng. Ha? Yan kasi ang hirap sa inyo, parang alam niyo yung mensahe ko eh. May mga pagkakataon na hindi niyo nabasa. Kaya huwag niyo akong unahan. Lalong tatagal ang mensahe. Ayan na nga tayo mga kapatid. Imbis na marami na tayong narating magre-reverse uli ako. O di 1 oras uli yan. Nandiyan pa kayo? Pepeng, anak. Undoy yan, yung nangyari sa Maynila. Kumuha tayo ng mga relief dito. And then, hiniram namin sa sasakyan, bumaba pa kami sa Pangasinan dahil buong distrito, sa Pangasinan, hindi na kami nagpunta ng Ilocos, malayo na ako. Dito na lang sa Pangasinan, going to Manila, yung madadaanan namin. Si June Ventura, si Harold Castro, si si Jesus. Kilala niyo yung Yumaong Jesus na kapatid natin? Paborito niyang awit, Jesus. Si Bong Salenga. Hindi pa na-stroke yun noon. Then si Brother Julio Cuyasan. Pagbaba namin dyan sa Marcos Highway, pinipigilan kami noon eh. Di ba, naalala mo yun, Mami? Sabi niya, tutuloy pa ba kayo? Ang lakas na ng ulan. Tama na, yun na yan. Yun na yung sinasabi ko sa inyo. Tumama rin sa wakas. Tumama rin. Ayan, sundan nyo lang ako dahil puros tama ito.
At pag sinundan nyo ako, may tama talaga kayo. Eto, pagbaba namin dyan, zero visibility ang Marcos Highway. Dahil nandito yung, si Pepeng, dumaan na si Untoy. Si Pepeng, dumaan na. Na all we know then ay, tuloy-tuloy na nalalabas si Pepeng. Pero, basahin yung balita. Kinonfirm ko kaya uli ito. Para alam ko yung sinasabi ko ngayon. Okay na. Ayan. Nag-U-turn si Pepeng. Nag-U-turn. Pababa kami ng Marcos Highway. Kunada nga ron ti Hebrew, sa Hebrew word, bumayakabak ti tudo. Grabing ulan. Zero visibility yung truck ni Brother Castro. May mga dalang relief na galing dito sa church at mga nearby churches natin dito. May space pa para doon sa iba sa Pangasinan. Pagbaba namin dyan sa Marcos Highway, kabababa lang namin sa parting, ano yung lugar dyan na Tumay. Tumay ano? Taloy Sur. Yung Taloy Sur na yan, nabalitaan namin, yung buong kalsada, 2 lane, bumigay sa bundok. Naalala niyo yan? Na ilang buwan na naging sarado ang Marcos Highway dahil doon. Riniroute nila ang kalsada para makaakyat ang mga taga-Baguio, makababang mga taga-Baguio sa lowland. So yan, pagbadating namin sa Pangasinan, ang tubig nandito na sa tuhod, umaakyat ng hanggang Bewang. Nakakuha namin yung mga relief sa Lingayen, binabaybay namin Santa Barbara, yung mga tao nasa kalsada na, yung truck ni Brother Castro, unti-unti nang napupuno ng mga relief dahil ilang simbahan yung inikot namin doon. And then naglagay kami doon, don't delay, relief, goods. Nung nakita ko may mga tao, Brother Body, na nandun sa kalsada, sabi ko kila yung mga nasarap, tanggalin nyo yung mga nandyan. Na relief, delikado, hindi tayo makakarating sa Maynila. Dito palang ubus na yung relief. So tinanggal namin. Pagdating namin doon sa Pangasinan, sa Carmen, doon sa tulay ng Carmen, mga kapatid, tanaw mo na yung ilog ng Carmen na ito'y nasa halos maabot na yung tulay. Yung pala, bumigay na yung dike. Sabi ko ay Brother Julio, dalhin mo itong truck sa pinakamataas na bahagi dito sa Carmen. Meron akong misyon. Naalala ko kako, yung Anghel de la Guardia natin dito. Sino yung pastor? Si Pastor Aglo. Oh yes, biglang nagbigay ang Panginoon ng kailangan puntahan ko siya dahil alam ko kung nasaan siya at ang hindi ko alam kung nandun pa siya. Pero ang lakas ng lakas ng, nasabi natin, impresyon ng Panginoon na kailangan namin puntahan. Nung binaybay namin yung kalsadang yan, sa gilid ng Carmen, tungo sa Rosales, yung pinakabayan, ano ang tubig nandito na sa bewang? Wasak na pala yung dike. Mga tao, nag-iiyakan na. Madilim na, flashlight lang dala namin. And then itong si Harold, si Jesus, si Salenga, at si Brother June, sabi ko, ang lakad namin, hawakan kaming ganyan, dahil hanggang bewang na yung tubig, matindi ng agos. Pagdating namin doon, maniwala kayo, doon sa chapel na rinerentahan ni Pastor Aglo, na dapat wala na siya doon dahil wala ng ilaw ang buong Carmen, buong Pangasinan wala ng ilaw. Pag flashlight kong ganyan sa loob ng simbahan niya, nandun siya sa altar. Nananalangin, Pastor, hindi. Ikinakamada niya yung mga notes niya, baka araw mabaha, masira. Mga notes niya, Sister Remy, ayaw niyang mabasa. Sabi ko, salamat sa Diyos, Ate Glo, nandito ka. Anong ginagawa mo dyan? Ang Carmen lulubog na. Lumabas ka na dyan. Sabi, sayang itong mga notes Sa Bible school days pa natin ito, wala nang ganito. Oo, alam kong wala nang ganyan, pero lumabas ka na, buhay nang nakataya. To make the story short, nailabas namin. Pabalik na kami sa truck dahil hawak-hawak na namin siya. Kako, okay, Harold, hawakan mo sa kamay si Ate Glo, ha? Huwag mong bibitawan. Siya'y nasa dulo. Bumitaw si Ate Glo, nawala. Totoo, nawala siya sa lakad namin ganyan Paglingon kong ganyan, flashlight, Harold, nasa si Ate Glo? Pastor, biglang bumitaw Naku po, Panginoon. Ha? Baka inaanod na yung matanda. Pero it's a miracle, Father. Buhay siya. Hanggang ngayon, buhay Lumalangoy pa nga
Dahil meron daw isang nagmagandang loob na kapitbahay na nakilala si Ate Glo, Pastor Glo, at sabi, mataas yung bahay nila, tinawag yung pansin niya, na hindi naman kami sinabihan. Biro niyo yan? Ang hirap maging rescuer. Itinaya namin ang buhay namin para sa buhay niya. Tapos yun lang, sa ganung kabilis na pangyayari, nawala siya. Pagdating namin sa Maynila, gabi na, alas 11 na ng gabi, malis kami rito, ganito pa kaliwanag umaga pa Bating namin sa Maynila, alas 11 ng gabi. Si Pepeng nag-U-turn na. Balita na ang pagragasan ni Pepeng dito sa Luzon hanggang dito sa Cordillera. Pagdating namin doon, katok ako kay Pastor. Kalakasan pa noon ni Pastor. Siya yung dating district presbyter at that time doon sa NZR. Sabi, Eugene, anong ginagawa mo rito? Pastor, ito, relief. Sabi, anong relief yan? Iuwi mo na yan. Kayo nga yung binabagyo Kayo pang magdadala rito ng relief. Ganun kabait yung pastor ko, mga kapatid. Nagmamalasakit lang siya sa amin. Pero sabi ko, Pastor, salamat po. Pero ito ang dahilan na amin pong tinawid ang kamatayan para marating namin ang Maynila. Kaya please lang, Pastor, wag mong mamasamain. I-unload namin. So madaling salita, diniskarga namin yung mga relief goods na yan. Pinagkapi kami ng sandali. After ng kape, balik na kami. At ang sumunod na balita, wala na kayo narinig. Wala na. Dahil wala na kaming cellphone, wala na, patay na lahat ang aming cellphone, wala nang communication, nananalangin ang aming mga kasambahay. Si Ma'am Jem nag-iisip na kung paano ako ililibing pagdating ng araw. Nag-iisip na si Josie Ventura, nag-iisip na yung asawa ni Salenga, nag-iisip na, mga kapatid, aywan ko kung buhay pa noon si asawa ni Julio, sino yun? Yung nauna? Dahil, kailan ba sila kinasal? Nung Pepeng? Mahaba-haba itong mensahe Pati yung kasal, pag-uusapan na natin ito. So, okay na. Salamat sa Diyos. Yan, sinasabi ko sa'yo, umaba tuloy itong mensahe dahil ididetalye natin talaga para maging makatotohanan lang, Brother Bob. At ito, iniwan namin yung truck ni Brother Castro doon sa Pugo. At that time, si Chief, Brother Sunny Lipain, siya yung deputy ng Pugo Police Station. Blessing. Pinagkapi niya kami, iniwan namin doon yung truck, sarado ang Kenon, sarado ang Nagilian, hindi pwedeng daanan ang Marcos Highway. Balikan niyo ang kwento, totoo yan. Ilang linggo yan. Para makauwi kami dahil walang communication. Nag-tricycle kami mula doon sa Pugo, paakyat doon sa ulo ni Apo Marcos. Nandun pa yung ulo niya noon. Hanggang doon lang sa bandang itaas ang kayang abutin ng sasakyan. Dahil pagdating na doon, yung sumunod na ilang kilometro, ang putik mula sa bundok hanggang dito sa Baywang. Ang mag-validate yan si Brother Julio, kaya nandun, binabagyo pa rin hanggang ngayon kaya sabi ko, patatayuin ko sana siya ngayon para sabihin mo, siya na lang kasi ang natitira rito na pwedeng magpatotoo sa sinasabi ko. Para hindi nyo naman sabihin na fake news ito. Pero mistulang binabagyo siya ngayon, nasan ba siya? So ito, tinawid namin yun and then umakyat kami. Yung dinaanan na yan, Brother Joaquin, tao lang ang pwedeng dumaan, gilid mismo ng bundok dahil yung dalawang kalsada nahulog. Gilid mismo. Ganito lang Ganito lang. Kalapad yung daanan. Bakras natin. Kaya't bilang tagawid, malakas man tuhod natin noon. Hindi pa kumakalog, Brother Castro. Yes, kaya pag naalala ko yun, sinasabi ko sa sarili ko, salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Oh yes, hahawak ka rito, dapat naka ka ng konti dahil pag ganun yung bundok bakras na yan. And then,
ang aftermath na ng bagyo na si Pepeng matindi dito sa Luzon. Hanggang Baguio. Ang daming nawala ng bahay, ang daming namatay, ang daming nasirang kanilang mga kabuhayan. Now the question is there any beauty in a storm? Merong bang kagandahan talaga pag pinag-usapan natin ang bagyo? When we talk about storms, mga kapatid, storms reveals who is really with you. Give me another 10 to 15 minutes before I end. Because when we talk about the beauty of a storm, amen, first and foremost, it reveals who is really with you. Pag dumating ang unos na ipapahayag kung sino talaga yung kasama mo. In Mark chapter 4, 35 to 41, Jesus and His disciples were in a boat crossing the Sea of Galilee when a great storm arose. At habang naglalakbay sila sa Sea of Galilee, suddenly, shall we say suddenly, a great storm came. Just imagine that, mga kapatid, biglang lumakas ang hangin, biglang lumaki ang alon, then the disciples began to fear and get afraid. Remember this, mga kapatid, si James, si John, si Peter, and many of the disciples with Jesus then, while crossing the Sea of Galilee, ito'y mga fishermen na tinagurian, mga sanay, mga kapatid, sa buhay dagat at maging sa mga nangyayari sa karagatan. Maybe they had been a storm situation where their boat was rocking by waves. But hear me, this moment was so different, mga kapatid. Kakaiba ang senaryo. Yes, kakaiba ang unos na dumating. But the good news is this, hallelujah, Jesus was with them in the boat. Hallelujah. Jesus was with them in the middle of the storm. Remember this, the presence of a storm doesn't mean the absence of God. Pag may unos, pag may bagyo, hindi ibig sabihin na wala na po ang Diyos. Hindi ibig sabihin na nagbakasyon na ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na nakalimot na ang Diyos. May mga panahon na hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. But let me remind you, He's still there. Hallelujah. Nandyan pa rin siya, mga kapatid, kahit sa mga panahon na hinahanap mo ang kanyang mukha, hinahanap mo ang kanyang presensya. Pwede ko bang sabihin sa iyo na hindi nawala ang Diyos? You know what? There are times that it seems that God is nowhere to be found. Because we always say this, that, Lord, where are you? I cannot feel your mighty presence. You know what? Even in the midst that you are not feeling His mighty presence, can I remind you that God's still there? He's still present. He's still there. Hallelujah. He is just a prayer away. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Yes, may mga panahon na parang hindi sinasagot ng Diyos ang prayer natin. Pero hear me, God is still listening. Hallelujah. Just pray. Hallelujah. Until something happens. Sino sa inyo ang nananalangin na minsan lang? 2 beses lang. May mga pagkakataon na kailangan mong pilitin ang sarili mo. Kahit sa mga panahon na mistulang ang pakiramdam mo at ang palagay mo hindi ka naririnig ng Diyos, yun ang akala mo. Kahit hininga mo ay naririnig ng Panginoon. Kahit buntong hininga mo, naririnig ng Panginoon. Kaya huwag kang masiraan ng loob. Dahil ang kagandahan ng isang unos ay ito, hindi yung epekto ng unos, pero yung ginagawa ng unos. Pag ikaw ay nasa gitna ng unos, yun ang maganda ng ibig kong sabihin, lalong lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Pag ikaw ay nasa gitna ng unos, lalo mong na-appreciate na ang Diyos ay pag-ibig. Pag ikaw ay nasa gitna ng unos, lalo mong naunawaan na ang Diyos ay provider mo. Pag ikaw ay nasa gitna ng unos, lalo mong nakikilala ang Diyos na siyang dakila mong manggagamot.
Pag ikaw ay nasa gitna ng unos, and that is the beauty of a storm. Anong sabi ng Isaiah 43 verse 2? When thou passest through the waters, I will be with thee. Oh yes, hallelujah. Hindi sinabi ng Panginoon, when thou passes through the waters, bahala ka sa buhay mo. No. Pag sinabi ng Panginoon, pag dumadaan ka sa mga katubigan, kasama mo ako. Pag dumaraan ka, amen, hallelujah, when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindled upon thee. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Yung palakpak sa Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon na you will never ever pass through the storms or you will never ever pass through the waters. Pero ang pangako ng Panginoon, when you are passing through the waters, when you are passing through the storms, I will be with thee. That's the promise. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Oh yes, yan ang pangako ng Panginoon. Yan ang kagandahan, amen. Sa gitna ng unos, hindi man natin maiiwasan ang mga unos ng buhay, pero hindi natin haharapin ang anumang unos ng buhay na nag-iisa, kapatid, dahil kasama natin ang ating dakilang Diyos at Panginoon na ang pangalan niya ay si Jesus. Tandaan mo, hindi mo kakayanin ang unos pag dumating. Don't tell me na may lisensya ka na makasurvive pag dumating ang unos. Yung mga nag-aakala nga na makasurvive sila yung naging casualty. Yung mga nagtiwala nga sa pundasyon ng mga bahay nila, sila yung naging casualty. Yung nagtiwala sa kanilang mga resources at sa kanilang mga ari-arian at kung anong meron sila yung naging casualty. So walang immune sa atin dito when we talk about storms. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen, lahat tayo, ang tiwala natin nasa Panginoon. Ang ating sandigan ay nasa Panginoon. At itong magandang balita, nakakatiyak tayo na kasama natin ang Panginoon pag dumaraan tayo sa anumang unos ng buhay. Jesus said in His Word, I will never leave you nor to forsake you. Oh, come on now, join your hands and give God the praise. Give God the praise. Give God the praise. And one thing more, when storm comes, pag dumarating at dumadaan ang mga unos, it doesn't only reveals who is with you, but it also reveals what's inside you. Naipapahayag din kung ang nasa iyo. Storm doesn't necessarily create weakness. Sometimes it reveals weakness that was already there. Sometimes it reveals the weakness that is already inside us. Kapag peaceful ang buhay, madaling isipin na strong tayo sa ating pananampalataya. Madaling magsabi na ang Diyos ay mabuti. Madaling magsabi na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pero kapag dumating na ang problema, dumating na ang bagyo ng buhay, doon natin nakikita at doon masusubukan kung gaano tayo talaga kalalim sa ating pananampalataya sa Panginoon. Because hear me, whether you like it or not, storm reveals our fears. Storm reveals our priorities. Storm reveals our level of trust. Storm reveals our character. Storm reveals whether we are depending on God or depending on ourselves. And speaking of storms, it also reveals the foundation of our faith, if it is shallow or deep. Kaya ang mga alagad, they started to panic according to the scripture. Amen. The disciples wake Jesus up and shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Sabi ng mga alagad, naturingang mga alagad, naturingang mga
tao ng Diyos, naturingang mga mananampalataya, nakasaksi sa napakaraming mga himala na ginawa na ng Panginoon sa buhay nila. Pero laking takot nila at pangamba nung nakakita sila ng unos, nakakaibang unos ito kaysa sa mga napagdaanan nila. At sabi nila, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa iyo? Sometimes, ganun din tayo sa Panginoon. We have already experienced God's faithfulness. Pero kapag may bagong problema na dumating, kinakabahan ulit tayo. Sino sa inyo ang hindi kinakabahan pag may problema? Taas ang kamay. Pag nawalan ka na ng kaba, pag dumating ang problema, kapatid, dalawa lang ang ibig sabihin yan. It's either manhid ka na sa problema, o kaya naman, binabaliwala mong problema. And then, sa kabilang dako naman, o kaya hindi ka na kinakabahan dahil alam mo kung sino ang kasama mo sa gitna ng unos ng buhay. Yes, God has provided before, but when other needs comes, we worry again. Totoo yun. Alam naman natin, nag-provide ng Diyos kahapon, pero biglang nawala ng pangangailangan. Nagsimula muli tayo mag-alala. Ganun talagang buhay. Tao talaga, sabi nga nila eh. Na-revive ka ngayon, bukas makalawa, naaawa ka na sa sarili mo. May mga mananampalatayang ganyan kaya. Ang lahat ay magsabing amen. At hindi lang yan ilan, lahat dumaraan dyan. Kaya nga mahalaga every Sunday, every may gawain, magpakalakas tayo, magpakapuspos tayo sa presensya ng Panginoon. Eto, tandaan mo, kung ang cellphone nga sino may cellphone dyan? Taas ang kamay. Kung ang cellphone nga natin that is an Android or that is an iPhone, yes, maybe that is an iPhone 18. Brother Jordan, what is your iPhone? 17. Oh, that's old, man. iPro 18 is coming. But you know what? Kahit high-tech pa yung iPhone mo, yung cellphone mo, but that cellphone needs to be recharged all over, and over again for you to use it, mga kapatid, to the ability that He can provide for you. The same thing with our walk with God. Huwag mo sabihin, Pastor, nagpakapuspos na ako nung linggo, okay na yon. Solve na ang isang linggo. Solve ng isang buwan, solve ng isang taon. Kapatid, kung ang cellphone nga hindi ka mapayapa, pag low bat na, alam mo, pag nag-zero battery na yan, wala nang silbi yan. Kung ang cellphone nga, binibigyan mo ng panahon para yan ay i-charge, mga kapatid. How about your soul? How about your faith? How about your walk with God? How about your relationship with God? Kailangan, you always need to plug into the presence of the Lord. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Come on, is there anybody in the house that is now ready to plug in? Amen. Into the presence of the Lord. And as we all stand, mga kapatid, when we talk about storm, there are so many beauty that we could appreciate in the middle of a storm. And one of this is this: a storm can produce a living testimony. I said a storm. One of the greatest beauty of a storm is this: it can produce inside you a living testimony of what the Lord has done. Not what you have done, but what the Lord has done. Because when we talk about a testimony, a living one, it's not all about you. It's not all about what you have done. It's not all about what I have done. It's not all about us. But a living testimony after a great storm is this: it magnifies the Lord. It glorifies God.
I said it magnifies the Lord and it glorifies God. Oh yes, it can produce a living testimony. Habang tayo ay nag-aanda, nalalapit sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain ngayon, na muli dumako sa presensya ng Diyos. You know what? When I see your faces, alam niyo, iba tayo pag tumingin kaya sa tao. May mga taong tumitingin sa tao nang tinitignan lang yung panlabas. Pero alam niyo, pag naunawaan niyo ang ating pinag-uusapan ngayon, na kagandahan ng unos, pag tumingin ka sa kapwa mo, at alam mo na yung kapwa mong yan dumaan ng maraming unos ng buhay, and still, he remains standing in the faith. Still, he is helping himself to remain in the faith. That is a living testimony. I said, that is a living testimony. And actually, that is the aftermath. That is the beauty of that storm that passes through his life. Dahil may mga tao rito, sinusukat natin ang tao sa damit, sa sapatos, sa tindig, sa tayo, sa ayos ng buhok, kung ano mang itsura meron siya. Pero kapatid, tayong lahat dito, dumaan minsan sa iba't ibang unos ng buhay. Na minsan, yung unos na yan, ang nagdala ng lamat, sugat, amen, bahid, sa pagkatao mo, sa pamilya mo, sa buhay mo. Na halos ayaw mo nang balikan dahil unos na alam mo na hindi nagdulot ng magandang bagay, amen, sa buhay mo. Pero sa kabila ng unos na yan, naunawaan mo na ipahayag sa'yo na may Diyos na hindi nagpapabaya hanggang ngayon. May Panginoon na hindi maikli ang kanyang kamay hanggang ngayon. May Diyos na hindi bulag, hindi bingi sa mga naging dalangin mo at hanggang ngayon. So it produces a living testimony. Perhaps you are going through something today that you don't understand, like a storm. Today's struggle, hear me, when you are in the midst and in the middle of storm, today's struggle can become tomorrow's testimony. Manatili ka lang. Minsan gusto mo na rin katulad ng mga alagad, ang isip mo, Lord, this will be my end. God, this will be our end. Ang problema na iniiyakan mo ngayon ay maaring maging testimony mo na ikukwento mo balang araw. Kako, ang pinagdaraanan mong unos ngayon kung ikaw ay nasa gitna ng unos. O kaya naman may unos kang pinagdaanan kahapon na kung may patutuo ka ngayon na ikinukwento ay dahil alam mong may Diyos na kasama mo at kasama ka nung ikaw ay dumadaan sa unos na yan. Amen. At dinala ka ng Panginoon na ligtas sa iyong naging destinasyon. And maybe the place where you almost gave up may become the place where you discovered God's strength. And the reason when you thought everything was falling apart may become the season when God rebuilt your life all over again. When we talk about what is the beauty behind a storm, it creates a living testimony. And this is what Paul said in Romans 8:28.
all things work together for good to them that love God. Hindi sinabi ng Biblia na all things are good. Pastor, huwag mo namang sabihin na maganda ang kawalan na dumaan sa buhay namin nung kami dumaan sa unos ng buhay. Pastor, huwag mo namang sabihin na maganda ang kawalan, kamatayan na dumaan sa aming pamilya nung dumaan ang tumating ang unos ng buhay. But I'm not telling you now na ang lahat ay pawang maganda. Storms are not good. Hindi good ang mga pains na dumaan. Hindi good ang mga betrayals na pinagdaanan mo. Hindi good ang mga disappointments and rejections. Hindi good ang mga pagkawala na dumaan. But God, hear me, can take even painful experiences and work them together for good and for His purpose. Because the beauty is this: the beauty of God's sovereignty and authority and power is at work even if you are in the middle of a storm. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He's still the God that specializes in bringing beauty out of brokenness. Kailan mo ma-appreciate na ang Diyos ay nagpapagaling? Di ba pag dumaan ka sa karamdaman? Kailan mo ma-appreciate na ang Diyos ay provider? Pag nagsimula kang nawawalan at nawalan. Kailan mo masasabi na ang Diyos ay nagliligtas? Di ba pag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, na halos, alam mo, na kung hindi niloob ng Diyos na ikaw ay iligtas, ang huling kurat ng mata mo ay yun na kung anong nakita mo. At pagmulat mo, it's either sa kabilang buhay na, kung saan mang destinasyon ang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Pero di ba ang Diyos nagligtas? At kailan mo nasabi na salamat, niligtas ng Diyos ang aming buhay dahil dumaan ka sa isang unos. And I'm telling you, God can take broken pieces and create something beautiful in His time. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Come on. Do you appreciate now the beauty of a storm? Ikaw ba'y handa ng magpasalamat na may magandang naidudulot ang unos at ang mga unos ng buhay? Hindi yung pait, hindi yung kawalan, hindi yung sakit, hindi yung kahirapan ang maganda roon. Nang aking sinasabi, nawa maunawaan nating lahat, ang maganda doon ay lalo mong na-appreciate kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Lalo mong nakita ang kapahayagan niya. Amen. Sa mga pagkakataong iyon. And above all else, as our singers are now about to sing their song, storms doesn't last forever. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may unos kang pinagdaraanan. Hindi yan pangmatagalan. Dumadaan lang si Ondoy. Dumadaan lang si Pepeng. Mag-U-turn man, dadaan pa rin yan. Si Luis dumaan lang. Si Maymay dumaan lang. What I'm telling you is this: storms don't last forever. Hallelujah. That is a very encouraging truth to all of us. Storms have seasons. Storms come, but they also go. Kaya nga, Agosto, mga birthday celebrant na katulad ko, huwag kayo malungkot. Inuulan tayo. Lilipas lang ito. Dadaan lang ito. Bukas makalawa, Pasko na. Masaya ulit tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on! Hallelujah! Huwag kang magmukmuk sa sulok.
Huwag kang maawa sa iyong sarili. Huwag kung sino-sinong sinisisi mo. Amen. Pag dumaraan ka sa unos, upang ikaw ay nasa gitna ng unos. Dahil anumang unos ng buhay, gaano mang kalakas ang hanging dala niya, gaano mang karami ang ulan na dala niya, makinig ka, dumadaan lang yan. Dumarating lang yan. At bukas makalawa, aalis din siya. Dahil walang pangmatagalan at panghabang buhay na unos. The rain falls, but eventually the clouds move. The waves rise, but eventually the sea becomes calm. Kaya nga mga kapatid, ang season na pinagdaraanan mo ngayon, kung ito man ay season at panahon ng unos, huwag kang masiraan ng loob. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, peace, be still. Hallelujah. Peace, be still. Come on, join your hands. Join your hands. Magnify the Lord. Sige kapatid, magpasalamat ka. Kasama natin ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Meron lang ginagawa ang Diyos. Meron siyang bagong ginagawa sa buhay mo na hindi mo ito makikita at maunawaan hanggat hindi ka dumadaan sa unos. Amen. So the beauty is this. Natututo tayong magtiwala pag may unos. Natututo tayong manalangin pag may unos. Natututo tayong magbigay ng totoo pag may unos. Natututo tayo na maging tapat sa pagdalo sa gawain pag may unos. Natututo tayo mga kapatid na unahin ang Diyos lagi na pag may unos. That is the beauty of a storm. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Sige, palakpakan sa Panginoon habang naganda ang ating mga awit. Pwede ba tayong lumapit sa altar? Pwede ba tayong lumapit sa altar?